Sa wakas, may desisyon na si LeBron James. He will sign with the Philadelphia 76ers on a 2-year, $8 million deal. Grabe naman yung discount na yon. $4 million a year. Tapos player option pa yung second year. So, he really wants to win his 5th ring. Kasi kita naman natin sa desisyon niya. Ngayon lang din tumagal ng husto yung kanyang announcement. Or baka yun nga, dahil meron ding World Cup. And ayun, 24th season na LeBron sa NBA, leaving the LA Lakers for a massive pay cut to join a franchise na kakakuha lang kay Jaylen Brown, a Finals MVP. Binuhat ang Boston na walang Tatum, Joel Embiid na NBA MVP, an All-Star with Tyrese Maxey, and a young rising star with VJ Edgecombe. Kumbaga, isasalpak mo lang si si LeBron to play the 4th position. The Bob Myers effect din talaga no? Marami tuloy Warriors fans ang nakakamiss sa kanya. And if we're going to talk about on a basketball standpoint, yung fit niya kasi can offer a lot of things kasi complementary yung mga skill set sa roster. Maxey provides elite speed, dynamic scoring, and energy sa guard position. Jaylen Brown brings championship experience, his DNA, perimeter defense, and versatile wing scoring. Joel Embiid, dominante pa rin naman yan pag healthy. Tas, paano mo yan i-double team sa ilalim kung ganyan yung mga nasa paligid niya? Tsaka, yung 5 sa loob are all high IQ players. Health lang yung problema kay Embiid. Pero baka magbago dahil mag-iiba yung usage rate niya. Pwedeng hindi na siya maglaro ng heavy minutes. Mababawasan yung physical matchups. So, malilesen yung minutes niya, lalo pag mga tambakan yung kalaban. So, unlike kasi before na siya yung nagbubuhat ng offense, mabubugbog talaga yung katawan niya in today's basketball, yung pace ng basketball ngayon. So, with LeBron, kita pa rin naman natin last season yung performance niya is nasa taas pa rin. Lalo nung first round without Luka kontra sa Rockets. Nalusot pa nila yun, averaging 21 points, 7.2 assists, 6 rebounds, and a steal per game while shooting 51% from the field in 60 games. Nawala na yung peak athleticism, syempre. Pero yung basketball intelligence at elite court vision is nandiyan pa rin. So, yung ibang teams na nawala sa equation ay ang Cavs na naging reason ang fit problem with James Harden. So, based on the reports, willing lang daw si LeBron to go home if Harden will be traded for Kyrie Irving. Sa Heat naman, bad fit talaga Na-discuss na natin yan kahit pa magbigay ng discount si LeBron. The roster will not be better in the free agency after maubos yung role players ng Heat. Sa Golden State Warriors, kasama lang daw siya pag na-trade si Anthony Davis. So, maraming kondisyon. Unlike dito sa 76ers na sasali na lang talaga siya. Kaso, paano yung gagawing sacrifice sana ni Draymond Green? Grabe yung sakit niyan sa mga Warriors fans, sa mga nag-aantay kasi halos wala silang off-season moves dahil sa kakaantay kay LeBron tas biglang hindi pala matutuloy. So ayun, title favorites na ang 76ers. Naging stuck din yung Eastern Conference so far. Gonna be a fun one kung paano yung matchup nila sa New York Knicks, diba? Exciting times ahead. Tsaka sana merong mag-debate dito sa comment section na LeBron fan at LeBron hater. Wala lang, gusto ko lang magbasa, parang ang saya. Sana meron sa inyo dyan, umpisahan nyo agad ng banat para may mag-reply. So, I will now step back. Bye-bye!